Ngayon, pag-uusapan natin ang stocks. So, meron tayong objective. At the end of the video, you are expected to define stocks and explain what is stock market and how it operates. So, what is stock? So, stock in business and finance na definition ito. So, a share of ownership in a corporation. Then, stocks in a corporation can be bought and sold, usually on a public stock exchange. Tapos, the owner of shares can realize a profit or capital gain. Pag-uusapan natin yan mamaya. Profit, galing sa sa kita ng negosyo o ng korporasyon, meron tinatawag na dividend, at yung capital gain naman ay yung halaga ng share value na nagtaas dahil sa ang kumpanya ay naging mas valuable o parang sumikat siya o parang mas mataas yung sales niya or nag-expand siya. So if the stock is sold at a price above what the owner originally paid for it and the dividend taken from the operation of business. So meron tayong illustration, halimbawa. So assuming si Nancy ay mayroong isang ice cream stand. Ngayon, ang ginawa niya dito sa kanyang ice cream stand ay para makakuha siya ng pera at para matulungan siya sa kanyang pagpapatakbo ng business, ginawa niya ay, ang halaga ng ice cream stand na to ay 100,000. Ang ginawa niya ay, dinivide niya into 10,000 shares. So parang, ang business na ito ay dinivide niya into 10,000 shares. Tapos, ang per share ng kumpanya ay $10. So, ang ibig sabihin, pag nagmamayari ka ng 1 share ng business na ito, so meron kang $10 na diniposito o binigay sa korporasyon na ito. So, ang tawag sa iyo ay shareholder or isa kang part owner ng kumpanya. So, ikaw ay isa sa mga nagmamayari ng kumpanya kung saan ang share na iyong hinahawakan ay isa. So, pwede kang magkaroon ng 20 shares, 30 shares. Kung marami ang shares na nasa iyo or nasa iyo ang karamihan ng shares, ikaw ang nagmamayari ng karamihan, assuming meron kang 60% share sa kumpanyang ito, ang tawag sa iyo is majority stockholder. So, parang ikaw yung nagmamayari ng 60% ng kumpanya. So, parang malimit lang yan. So, illustration lang. So, yan ang illustration ng stocks. By the way, ang owner na ito ay ang owner ng korporasyon ay yung mga board of directors. Yung mga board of directors, sila yung meron mga majority stockholder. Meaning, ibig sabihin, meron silang shares na marami sa kumpanya. Tapos, ang CEO, yung CEO sa kumpanya, yun yung nagpapatakbo ng kumpanya kung saan dapat nasa ayos at pwede na silang ma-expand yung kumpanya at makakaroon sila ng maraming profit. Yun yung trabaho ng CEO. Pero karamihan, yung CEO naman ay meron ding share or isa rin siyang shareholder ng kumpanya. So, sometimes yung CEO ay merong isa sa mga majority holder ng shares sa kumpanya. So, ganyan. So, meron tayong definition of terms. Ang commission ay payment to an agent or salesperson based on the value of or quantity of goods bought and sold. So, dito sa stocks, meron tayong binibigyan ng commission. Yung mga nagpro-process ng ating pagbili ng stocks. Tawag natin sa kanila ay mga broker.
So, kagaya ng sa Sun Life Financial or sa COL Financial o anong mga medium na gagamitin mo para maka-invest ka o makabili ng stocks, kumukuha sila ng kunting porsyento as komisyon sa pag-transact ng iyong business o pagbili ng share sa iyong kumpanya. So, kumukuha sila ng komisyon. So, loan, an arrangement in which a lender gives money to a borrower in exchange for the future repayment of the principal along with interest or other finance charges. So, ang loan ay para ding bonds. Pero ang bond ay i-discuss natin, pag-usapan natin sa susunod na video. Kasi nandito tayo ngayon sa stocks. So, ang bond ay parang loan. Pag-usapan natin yan next time. So, pag nagkaroon ka ng naging isa kang shareholder, meron kang tinatawag na stock certificate. Ito ang stock certificate na nagsasabi na ikaw ay isang shareholder ng kumpanya. Kalimitan, itong stock certificate ay parang hindi na applicable sa ngayon. Kasi computerized na kasi ang halos lahat ng mga transaksyon. At ako ay isang shareholder at ang mga transaksyon ko ay through internet na lang. So, nag-invest ako sa COL Financial. At hindi ako binibigyan ng stock certificate. Meron lang sa COL Financial. So, dito sa stock certificate, makikita dito yung magkano yung share, value ng share sa pagbili mo, certificate number, then anong uri ng kumpanya. So, nandito Philippine Long Distance, PLDT. Tapos, yung value or yung magkano yung shares na kinuha niya. So, 4 lang. Ang value ng per share ay parang, saan na yung value dito? Parang walang value. Walang pera nilagay dito. Dapat merong pera kung magkano yung for or per share ng kumpanya. Yung per share ay yung halaga ng bawat isa ng kumpanya. So, meron definition. So, stock certificate, a paper issued to a shareholder which shows on its face the number of shares it represents. So, ito yung stock certificate. Yung kadalasan, meron mga stock certificate ay yung mga board of directors, yung marami ng mga shares. Yung mga sinauna, pero ngayon, computerized na ngayon, pero pwede rin sigurong mag-request ng stock certificate sa kumpanya. So, shareholder or stockholder, so ikaw na nag-i-invest ng pera sa isang kumpanya at ikaw ay naging isang shareholder at part owner ng kumpanya. So, merong dividend sa mga kumpanya na yung paglalagyan ng pera, mag-invest ka, so meron tinatawag na dividend, yung kita ng kumpanya sa buong taon. Or sometimes, sa isang taon, meron silang dividend na twice in a year. Pero kadalasan, sa aking experience, once a year lang. Kasi yung kita nila sa buong taon, dinivide sa lahat ng shareholder ng kumpanya at doon yung dividend binibigay. So, merong certificate number. Yung kanina, may certificate number ang stock certificate. So, merong definition. So, ano yung par value? The face value of a bond or stock. Kung magkano ang per share ng kumpanya. So, for example, meron tayong kumpanya na Company X. So, ang kanilang per share ay 50 pesos. So, yan yung par value. 50 pesos. So, no par stock. Stock issued without a stated value on the certificate. Yung kagaya na pinakita natin kanina, walang amount. So, no par stock. Pero merong amount yan, hindi lang nilagay. Market price. So, the price at which a stock on bond is sold. So, magkano yung bentahan ngayon ng shares ng stock. Kasi ang stocks ay
tumataas or bumababa. Kasi sometimes nagdidepende sa performance ng kumpanya. So for example, ang Jollibee ay nag-perform, yung performance ng Jollibee ngayon ay malakas at na-predict sa future na ang Jollibee ay parang lalakas talaga at rarami ang branches. So yung kanyang share, yung per share niya ay tataas. So kung noon ngayon binili mo siya ng assuming 120 per share, so siguro 2 years from now magiging 150 per share. So ang value ng stock ay tumaas. So yun yung market price. At pero sometimes yung share ay bumababa din. So preferred stock, a type of stock for which stockholder gets first choice in distributed profits. So ano yung pipiliin niya na stock na bibilihin? Common stock, the ordinary stock of a corporation paying no specific rate or amount or of dividend. So initial public offering, stock sold before it is available on a stock exchange. So ang initial public offering, ito yung pag meron kang kumpanya tapos gusto mong mag-expand at kumuha ng pera, kailangan mong magpa-registered sa PSE, Philippine Stocks Exchange, para makakuha ka ng mga investors sa publiko. So doon pinag-aaralan ng PSE ang iyong kumpanya kung pwede ba itong mapasa. Tapos kung napasa na, meron kang tinatawag na IPO, initial public offering. So for example, merong company X, bago pa lang sila na-pa-endorse sa PSE, so bibigyan o pinag-aralan ng PSE kung magkano yung pwedeng maging initial na halaga ng kanilang per share. So ito yung mga stocks, stock code. Ito yung mga stock code. Kadalasan yung mga kumpanya ay mayroong mga abbreviation, tag 2 letter lang, 3 o 4 or 5. So may Bell, may SM, may Bloom, may Tel, NBI. So ito yung mga kumpanya. So last, may change, may percent of change. Ito mayroong mga meanings ito. So yan. Headings, so ang stock gives the company name with its symbol. So, tapos yung 52 high week high gives the highest price at which stock traded during the past 52 weeks. So 52 weeks high. So then 52 long low gives the lowest price at which stock traded during the past 52 weeks. Then open stands for the opening price at which stock traded yesterday. So nandiyan yung open. So tapos yung mga headings, my high refers to the highest price at which stock traded yesterday. Low refers to the lowest price at which stocks traded yesterday. Tapos close refers to the price at which shares of traded when the stock exchange closed yesterday. Volume refers to the sales volume. This refers to the number of shares traded yesterday. So balikan natin to kanina base sa mga nakuha natin mga definition. So itong last, ito yung kahapon na kung saan last 52 weeks, I think. Saan yung last dito? So walang last. So high lang at low, yung high, yung low, yung highest, yung halaga ng share. Yung halaga ng share. Kahapon na pinakamataas. So sa Bell, dito lang tayo sa alam kong kumpanya, BPI. Bangko ito, di ba? So ang per share niya kahapon ay 76 pesos. So yun yung pinakamataas. By ang date nito, meron tong date actually.
So, I think mga 2015, 2016, hindi ako sure. Pero meron tong date na ganito yung kanyang halaga ng stock. So, BPI 76 yung high. Yung low niya kahapon, assuming, so 75.5. Ito yung lowest value na kanyang per share. Tapos, open, so 76 pesos yung bentahan. Yung volume mo, dami ng stocks na binibenta is 1,764,820. So, yung value na lahat-lahat ay ito, 133 million plus. Almost 134 million. So, ang last, parang yung last na within 52 weeks, yun. Tapos yung change niya, percent of change. So, basic lang kasi yung alam ko sa stocks. So, pasensya. Then, sa formula. So, meron tayong formula. Total cost of stock. So, market price plus commission. So, pag nag-invest ka, o bumili ka ng stock, so merong market price, yung halaga, tapos commission. Ang commission ay maliit lang naman. Sometimes centavos, pero kung marami yung shares na bibilin mo, hundreds na yon. So, example, so I bought 100 shares of JFC, so JFC Jollibee Foods and Corporation at 120 per share. So, the broker charged her 750 pesos commission. So, find the total cost of the stock. So, lahat-lahat ay meron siyang 100 shares. So 100 shares tapos 120 per share. So sa bawat isa ng 100 na ito ay tag 120. So multiply lang natin 100 times 120 is 112,000. Tapos yung halaga ng broker, yung commission niya ay 750. So, yung total cost na binayaran niya ay 12,000 plus 750 to 12,750. Tama ba? Okay. 12,750. Kasi yung binayaran niya yung halaga ng shares at saka yung commission na kinuha ng broker. So, yung broker pala, pwedeng maging kumpanya, pwedeng maging sa PSE mismo. Ang kumpanya na ibig kong sabihin yung COL Financial, yung Metrobank, yung mga about sa finances. So, formula ng rate of income. So, makaka-income ka through dividend. So, annual dividend over total cost of stock. So, meron tayong example. So, if Edward owns a share of stock that costs 20,000 pesos and pays annual dividend of 500, how much is the rate of income? So, ang income niya, divide nyo lang, 20,000 divided by 500 pala divided by 20,000 is 0.025 times 100, that will be 2.5. So, meron kang return na 2.5% annually. O sa isang taon, meron kang 2.5 returns. Hindi kasali dito yung halaga ng share, pagtaas ng share. So, selling stock, so net proceeds, so equals, so market price minus expenses. So, ito yung, meron kasi expenses yung commission again. So, find the net proceeds of stocks. So, ito yung shares held, selling price, expenses. So, merong expenses. So, the net proceeds is, so by the way, ang selling price ay 1,420 times 50, then minus 1,050, yun yung 6,950. Ito naman, so sa Mati State Corporation, so merong 100 shares, tapos per share na nito ay 500 pesos, so meron kang 50,000 pesos. Tapos plus minus expenses
commission, taxes, fees. So 1,400. So meron kang kita na 48,600. Yung Gold Corporation, hindi nakuha masyado kasi nasa ilalim. So, meron kang 200 shares, tapos yung per share ay 700 pesos. 700 times 200 minus 2,300 na expenses, ito yung halaga, 137,700. So, remember, you can lose money in the stock market. So, choose the right strategy. Meron tayong long-term investment and short-term investment. Ang pinaka-safe ay yung long-term investment. Kasi, according sa history, nag-increase kasi ang value ng stocks per year na 10%, 10 to 12% return per year. So, that is compounded siya. So, mas malaki talaga makukuha mo. Then, sa short term naman, sometimes kasi yung meron mga trader na bilhin nila ngayon yung share ng stock kasi mababa, tapos ibibenta nila pwede mamayang linggo, isang araw, mamayang linggo, sa susunod na buwan, pag mahal na yung stocks na kanilang binili. So, choose the right strategy, investigate in the companies that you think great and will last for many years. So, what you learned what stock is all about and how you gain income through public stock exchange. You also learn the basic concept of stocks and how it operates. So, if you have some questions, just comment below. Thank you for listening.